Cassandra Claire P. Tiborha, 12 years old, and ang YT channel ko po ay I'm Cassie Kulit. At ang FB page ko naman po ay Cassie Kulit. Nag-iisa pa akong anak. Ang video ko po ay about sa mami ko kasi matagal na po siyang may sakit. May congenital heart disease and severe pulmonary hypertension. At bronchial asthma po ang mami ko kaya oxygen dependent po siya. Lifetime daw po ang oxygen niya kasi pag inalis na po yung oxygen niya, mawalan din po siya lang po nabuhay sa kanya. Doon lang po siya nakuha ng hangin kaya hindi po nagpo-produce ng oxygen ang lungs niya. Ang nauubos niya po oxygen per day ay 2 to 3 tanks per day kasi nahihirapan po talaga kami sa financial. Tapos matagal na siyang gano'n naka-oxygen. Wala daw pong cure sa mami kung oxygen lang po ay nagpapadugtong ng buhay niya. Para makasama po namin siya. Pero ang pwede lang po gawin sa mami ay transplant both heart and lungs. Sabay po dapat wala naman po dito sa Pilipinas sa ibang bansa lang po meron. Sa US daw po. May oxygen concentrator po ang mami ko. 5 liters lang po. Pero di naman daw po niya kaya dun. Simula po ng pandemic noong 2019, di na niya po kaya. Puro tangkila po gamit niya. Umabot na po ng 2 to 3 tanks ang ginagamit pong oxygen tanks sa mami sa 24 hours. So, kaya nahirapan po kami lalo na sa financial. Ito po ang mami ko. Nakamas po ang mami ko pag masama po ang lasa. Kasi pag malamig po ang panahon, masama po ang lasa niya. Pero pag okay naman po ang mami ko, nagkakaanala po siya. Yung sa ilong lang po. Inaasma po ang mami ko pag malamig po ang panahon or masama lang po yung panahon. Kunyari po madiklom, sama po ang lasa niya. Kaya po madalas po siya nagmamas. Ngayon na po malamig na ang panahon. Bumababa po lagi oxygen niya pag taglamig. Para po malaman namin oxygen niya, meron po siyang nilalagay sa kamay. Okay. At tawag po dito ay pulse oximeter. Susutan po sa kamay niya ganyan. May lalabas pong ganyan. Nandun po yung heartbeat at yung oxygen po niya. Makikita po kung masama lasa niya. Pag po nasa max 70, magmamas na po siya. At pag nag-90 na po yung kanyang oxygen, ay pwede na po siya magkanula. Mga bagong po itong oxygen, pag po wala na laman, tinatalian po para alam namin. Ito po yung oxygen ng mami. Tapos, pag masama po ang lasa ng mami ko, nilalagay po siya sa level 15. Pag okay naman po, pataas ng 5. Mga 7 lang po pwede or 6. Ito po, natuto na po ako magkabit ng oxygen tank ng mami. Sinagalan ko po yung muna niya. Yan po, pagkakabit, gaganyan po iligin para po hindi mahulog to, baka mabasag. Masyado siya maluag. Yan po. Pag binuksan na, may laman na po yung pag binuksan. Ikaw po mabuksan ng tower. Yan po. Kinagamit mo na mami itong isang to. And ito naman po yung next na gagamitin. Puno po yan. Malala din po ako magpalit ng bottle ng oxygen or maglagay ng water. Kasi nauubos po yung water nito minsan. Lagi po pala. Hindi na puntas. Ito po ang lola ko. Kasama po siya sa nag-aalaga sa akin sa mami. Siya po ay 84 years old nga. Nga lola!
84, ay mag-85 na. Mag-85 na daw po ang lola. Kasama po siya sa nag-alaga sa mami. Ito po ay ina ng mami. Ilang taon na po niyang inaalagaan ang mami. Mm. Siya po, pag nasa school po ako at ang daddy ko po ay wala dito, ay siya po ang nag-aalaga sa mami, nagluluto po siya. Minsan po maalaga din. Nagdudulot ng mga pagkain. Opo, nagluluto po siyang pagkain. At simula po nung pinanganak ako, ang lola ko po ang nag-aalaga sa akin. Kasi may sakit nga po ang mami, hindi po ako maalagaan. Hindi ang lola po ang nag-aalaga sa akin. Nung pag napasok po ako sa school, minsan po hinahandaan niya po ako ng pagkain. At minsan din po ang daddy. Oo. Pag Minsan po ako po ang nagawa ng mga kawain bahay na sugos ng plato. Dahil ano lang nga po yung matanda na. Minsan po hindi na pwede patanda na po ng patanda. mm.